enjoy to go there and enjoy. Hindi katulad nung iba na, oh, ang ganda rito. Ah, kaya to sa Pilipinas, iuwi ko. Isa yan sa mga reason kung bakit nagta-travel si Inday Sara at nakikipag-usap si VP Sara sa mga Filipino communities, lalong-lalo na yung mga migrants sa ibang bansa. Ano bang meron kayo dito? Let's say, for example, sa healthcare, ano bang meron kayo dito? Sa social services, social system, ano bang meron kayo dito na pwede nating i-apply sa Pilipinas? Kasi si Inday Sara, when she becomes president, at least, alam niya kung ano, kaya importante na ikipag-usap kayo sa mga Filipino communities abroad, lalong-lalo na yung mga nakatira na doon, para mabigyan kayo ng idea, mabigyan tayo ng idea, yung mga leaders natin ng idea, kung alin sa mga natatamasa nilang mga magagandang bagay dito sa ibang bansa, yung madala nila sa Pilipinas, para naman matamasa ng mga nasa Pilipinas na hindi kaya magpunta sa ibang bansa. So, kaya importante talaga na meron tayong leader na makabayan, meron tayong leader na gustong magkaroon ng pagsabog ng innovations sa bansa natin. Kasi ang galing natin mag-English, ang galing natin makitungo, ang galing natin sa hospitality, ang ganda-ganda ng Pilipinas in terms of biodiversity, kalikasan, lahat nasa atin Ang problema lang kasi sa atin, sobrang kurakot ng mga nasa Pilipinas, kaya hindi tayo umaasenso, hindi tayo umuunlad, at hindi tayo nagkakaroon ng mga bagay na meron dito. And isa sa mga reasons why we travel, ako tsaka si Banat by si Coach Oli, nagta-travel kami madalas, and talagang pinag-iipunan namin yun when we travel, kasi magastos talaga magastos talaga. So, pag nagta-travel kami, so minsan yun yung nagbo-boost lalo doon sa ano namin sa aming, ano bang tawag dito, yung pagmamahal namin sa bayan Kasi nga, minsan kailangan mong kaawaan yung sarili mo para para magkaroon ka ng napakalaking progress di ba? So naawa talaga kami sa bayang Pilipinas, kasi feeling ko mas magaling tayo sa lahat ng lahi sa buong mundo O Amerikano man yan, European man yan, Chinese, Japanese. Feeling ko we're better than them. Bakit? Kasi multi-race ang natin ang nasa genes natin Imagine mo, inoccupy tayo ng mga Spanish for how many centuries, tapos Amerikano and Japanese. And again, itong mga utak nitong mga tao, itong mga lahi na ito na-embed sa mga DNAs natin di ba? So, kung ano yung mga nagawa nila sa mga bansa nila, feeling ko kayang-kaya rin nilang gawin kayang-kaya din natin gawin sa bansa natin. And hindi nila tayo sasakupin in the first place kung merong or kaya na nila tayo sinakop, merong bagay dito sa Pilipinas na kasakop-sakop, ibig sabihin, for the lack of better term, di ba, na siguro sobrang ganda sa Pilipinas, sobrang yaman ng Pilipinas, sobrang mayaman ng Pilipinas in terms of natural resources. Kaya siguro gustong-gusto nila dito. So kung sila, sinasakop pa nila tayo para lang ma-control nila tayo, tayo, atin mismo tong Pilipinas Hindi ba? Bakit hindi natin kontrolin yung Pilipinas in a sense na paunlarin natin yung bawat isa, hindi ba? Ang problema kasi sa mga politiko natin, pinapaunlad lang nila yung mga sarili nila di ba? Ang kanilang ang kanilang pinaprioritize is yung kabuhayan nila, yung yaman nila, o mas importante na sila yumaman kaysa sa yumaman din yung kapwa nila. So, yun yung talagang hindi natin maintindihan. And nakakaingit, nakakaawa talaga yung mga kababayan natin, kasi deserve natin lahat Deserve natin lahat, hindi yung makapag-travel pero deserve natin lahat yung magkaroon ng mga bagay na meron sa mga bansa na ito dito sa atin sa Pilipinas. Ang lapit lang ng China sa Pilipinas So, alam mo yun, dapat kung ano yung meron sila dito, meron din tayo sa Pilipinas, hindi ba? So, saan ang problema? Nasa tao ba? Hindi Mas magaling tayo sa mga Chinese Kahit anong lahi, kaya natin pakitunguhan Magaling tayo mag-English, magaling tayong makisama. So, ano ba? Hindi ba tayo masipag? Masipag naman ang mga Pilipino. Anywhere in the world, makikita mo, may mga Pilipino na nagtatrabaho. di ba? Sa Middle East, sa Europe, sa Amerika, ang daming mga Pilipino na napakasisipag magtrabaho. Ang mga trabaho ng mga Pilipino, 2, 3, di ba? So, ibig sabihin, nasa na natin yun? Nasa dugo na natin yung pagiging masipag. So ano pa bang kulang sa atin? Klima natin, napakaganda ng klima natin. Meron lang tayong 2 season, tag-araw at saka tag-ulan, di ba? So napakadaling i-planuhin. Unang-una, kung ano yung mga agricultural products na pwede nating i-produce kapag tag-araw. Tapos kapag tag-ulan, ano rin yung alternative natin? Hindi ba? So mas madaling planuhin
natural resources, oil reserves, madami daw tayo, gold, minerals, kompleto daw tayo, marami, mayaman ang ating kabundukan, karagatan, marami tayong mga tourist destinations dito, mga tourist area spots na magaganda. So, kumpleto ang Pilipinas matalino mga tao, magagaling, ang kapaligiran natin, equipped, ang natural resources natin, equipped para yumaman tayo Bakit mahirap ang bayang Pilipinas? Politiko ang problema Politiko, form of government, yung mga ibinoboto natin dyan sa posisyon, yun ang pinakamalaking problema natin mga bossing. Yan ang masasabi natin na talagang anchor ng bayang Pilipinas at ng mga Pilipino. Kasi yung ugali, palagay ko, ano na yun madali nang baguhin yun Nagre-reflect ng laman ng ugali ng isang tao kung anong klase ng bayan meron siya hindi ba? Kung mahirap ang bayan, mahirap din yung mentality ng tao. Kung mayaman ang bayan, magiging mayaman din ang mentality ng tao, hindi ba? Kung malinis ang kapaligiran, magiging malinis din yung mentality ng tao. Kung tarantado yung namumuno, magiging tarantado rin yung mentality ng tao. Magnanakaw yung namumuno, magnanakaw din yung mga tao. Ganun na mangyayari. Kaya nga dito papasok yung klase ng gobyerno ni Pangulong Duterte at saka nito ni Bongbong Marcos. At kung i-compare mo yung gobyerno ni Pangulong Duterte for 6 years sa governance or government noong ibang mga leaders na nagkaroon tayo dito sa Pilipinas, napakalayo talaga ng diferensya. Kasi dito kay Pangulong Duterte, na-prioritize ang mga Pilipino. Kay Pangulong Duterte, nagkaroon tayo ng reform. Kay Pangulong Duterte, bumaba talaga yung crime rate. Nung panahon ni Pangulong Duterte, humirap ang buhay ng mga kriminal, ng mga adik, ng mga korakot, lalong-lalo na ng mga komunista at terorista. Talagang nag-focus siya doon. And the rest followed, di ba? Kumbaga, yung mga bits and pieces fell into place na naging parang clockwork, naging maayos tayo for the past 6 years. And then, biglang napalitan nga ngayon, kita mo, ano nangyayari ngayon sa bayang Pilipinas? Ang taas na naman ng droga, uso na naman yung holdapan sa kalsada, ang dumi-dumi na naman ng mga estero, ang dumi-dumi na naman ng mga kalsada. Tandaan ninyo noong panahon ni Pangulong Duterte, nagpasikat lahat ng mga mayor. Isang beses, kinausap ni Pangulong Duterte yung isang mayor, sabi niya, hindi ka ba nahihiya na ikaw ang ama ng bayan na ito? Tapos nakikita nila na ang dumi-dumi. So ganyan kakarumi sa bahay mo. Kasi kung gaano ka kalinis sa bahay mo, dapat ganun ka rin kalinis kapag lumabas ka. Hindi ba? So ang reflection ng iyong syudad ay ang reflection ng leadership mo. So ginanon niya yung mayor na yun. The day after, naglinis yung mayor na yun. Tapos ang ginawa ni Pangulong Duterte, doon niya sinimulan. Pinasara niya yung Boracay. 6 months. Ayusin natin to. Ang dumi-dumi ng Boracay, it's a cesspool. Ibig sabihin, parang puro tae na yan. Yung dagat na yan. Kasi yung mga hotel, yung kanilang mga waste, doon na pala sa dagat tinatapon. So, inayos ni Pangulong Duterte yon. And 6 months after, pagbukas ng Boracay, ang ganda ng Boracay. Nagkaroon ng disiplina sa Boracay. Tapos yung mga establishment sa Boracay, sumunod doon sa patakaran, doon sa rules. Sumunod sa sanitation rules, sumunod sa ganito, sa ganyan. So, doon nagsimula. And then, naglinis na si Mayor Isko ng Maynila. In 3 years, inayos niya. Si Vico ng Pasig, sumunod na yung taga Batangas, hindi ba? Nanguhuli na yung taga Batangas ng mga adik. So, si Marikina, yung mga Teodoro. And lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas, dahil nga ipinasara ang Boracay, kahit na ang laki-laki ng mawala sa gobyerno dahil dun sa pagsasara ng Boracay, yung ibang mga resorts at mga tourist spots sa Pilipinas, sumunod sila. Bago pa tayo ipasara, ayusin na natin, linisin na natin. So yung mga mayors kinausap yung mga establishments na kailangan sumunod tayo doon sa standards ng sanitation, sa pag-manage ng basura, kailangan sumunod na tayo ron. So hindi na tayo dapat lumalagpas doon sa boundary natin. Kailangan itong shoreline na ito malinis. Kailangan ang lamesa hanggang dito lang, hindi umaabot hanggang dagat kasi doon dumidimi ang dagat So ang daming mga tourist spots, mga mayors na ginawa nila talaga naggumawa sila ng sarili ng initiative una para kasi ina-acknowledge ng government yung mga mayors na sumusunod sa
panuntunan eh. So, syempre ako mayor, gusto ko rin yun. Gusto ko rin yung acknowledgement, hindi ba? So, kapag okay ang leader, lahat yan. Everyone follow. Sabi ni Pangulong Duterte dati, mga taga-gobyerno, kailangan laging nakangiti, kailangan hindi masungit, ganito, ganyan. O, hindi ba? Pag pumupunta tayo dati, naputol yung red tape, yung haba ng pila, naputol. Di ba? Dati, natutulog ka na sa magpapa-passport ka lang. Dahil lahat walk-in, walang sistema, umaga pa lang nandoon ka na, tapos biglang mapuputol, bukas ka na, alam mo yon. So hindi organized. So inorganize yan ni Pangulong Duterte, inautomate niya yan. Sabi niya hindi dapat nagpupunta diyan lalo yung matatanda, magkaroon ng scheduling bago magpunta yung tao diyan. Dapat pag nagpunta siya diyan kasi magli-leave siya, tapos magagastos siya, tapos maghapon na siya nandoon, hindi siya maasikaso kasi puno na, hindi na kayang i-accommodate ng opisina. So kailangan gawa natin ng sistema. Online, mayroon naman internet, online magpa-schedule na para pag nagpunta ka sa araw na yon, sigurado na maasikaso ka na yung ipaprocess mo ng dokumento matatapos mo. Hindi mo na kailangan umabsent pa sa susunod na araw para lang balikan yung yung kailangan mong ayusin sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ba? So somehow napakalaki, napakarami pa nating pwedeng i-discuss tungkol diyan. Pero ang bottom line kasi is nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng mga services gumanda eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang